Yun na, good morning mga master. So ito na nga. Ito na ang ating complete setup para sa ating 26er bike na ginawang gravel bike. Oh, 'di ba? Ngayon master, sa mga familiar dito sa bike ko na ito, kung naalala nyo, ito yung unang-unang bike na ginagamit ko lagi pag nag-ride kami ng Team Apple, 'di ba? Yung ating SGM, yan. SGM yan master na 26er bike. Binili ko yan 5 or 6 years ago na. So anyway mga master, sa totoo lang, pangatlong itsura niya na yan mga master. So unang-una 26er yan. Pangalawa, ginawa ko yan na, kung naalala nyo, touring bike. Kinabitan ko yan ng 700C na gulong. Pero maximum lang ng 32C. Tapos ginawa ko yung butterfly bar yon. So ayun, ayos na ayos yung mga master. Ang lahi din narating na setup ko na yon. So unfortunately nagkaroon ako ng mga ibang bike. Ayun, nakasabit. Tapos medyo naitabi ko to. Ngayon, yun nga na nagkaroon ako ng mga extra parts, naisipan ko na pag-eksperimentuhan uli yung bike na to. Kaya ganito kinalabasan master. Sa Facebook ko lang nalaman na ang tawag pala sa ganitong setup is Monster Cross. So anyway mga master, sige, simulan na natin. So unang-una nga, yung frame na ito is a SGM 26er. Hindi yan carbon, alloy lang yan mga master. Pero simulan natin sa unang-una dito sa handlebar, yung unang-unang kong pinalitan. So kinabitan natin siya master ng drop bar na, tawag sa ganito, drop bar na basta pang gravel, 'di ba? Yan. So size nito is 420. Tapos unang-una mga master, natutunan ko nung kino-convert ko 'to. Naghanap talaga ako ng stem na maiksi. Ngayon, syempre, nakita nyo tangke na stem. Yun ang nakita ko sa mga bike shop eh. Pero yun nga, unang comment nila is hindi ba yan malikot master? Para sa akin, hindi naman, kasi iba ang geometry ng MTB sa mga road bike. Sa road bike, pag nagmaiksing stem, karamdam mo talaga yung likot. Dito, hindi, kasi I think iba yung angle and everything. Yun nga, stable pa rin siya. So yun nga, kinabitan ko siya ng handlebar na 420mm, tapos maiksing stem. And then ang ginamit ko na shifter mga master is nabili ko to na second hand. SRP yata to. SRP na Sensa. Yan. 10 speed to mga master. 2x10. Yan. And then sa harap syempre nag rigid fork ako. And then ito na yung unang sikreto natin mga master. Ang ginamit ko na gulong is 27.5 by 2.0. Yan mga master. Ayun 27.5 by 2.0. Ang una kong kinabit dito nung pinost ko to sa Facebook is Ragusa na 2.1. Pero ang kunat nun master. Although I think sakto siya pang off-road, pero mostly naman 'di ba touring kasi talagang ginagawa natin. So naghanap ako ng gulong na medyo fast rolling. So ito nga nakita ko, Quicksand 2.0, and nabili ko lang yan sa Lazada. Tapos ang rim natin is double wall ang tawag nila dito mga master eh. So at least matibay ito, pang baragan. Moso rigid fork nga, sabi ko, old school to master, may kabitan pa yan ng V-brake ko. Pero kinakabitan ko yan meron ako doon na carrier, pwede kong kabitan yan. And then nabili ko to wheelset na to mga master, naka speed 1 soldier na. Pero nakaligo na ako na skewer. Wala ako extra na speed 1 soldier na na skewer. And then ano pa ba? Sa preno niya mga master, syempre wala naman tayong pambiling hydraulic. So X-Tech tayo na hydraulic, mechanical hydraulic pull mga master. Tapos basta marunong ka magtono ng maayos nito master, reliable na ito. Pinost ko sa Facebook yung paano ko natutunan ito to.
And then syempre sa mga tatanong, paano ko ina-adjust yung tension? Ito, meron tayong barrel adjuster dito. Ano pa ba? Carbon spacer. Ito mga master, pag bumili kayo ng mga kable, nabili ko Jaguar huwag nyong itatapon to. Ipakabit nyo sa mekaniko nyo to. Importante yan yan Tapos, ano pa ba? Teka. Punta tayo sa bandang gitna, upuan natin. Gab ba tawag dito? Bili ko lang sa online dati. Siyempre, paborito nating ilaw, Magic Shine CME 300. Ayos na ayos yan. Tapos ito, nakikita nyo master, hinanap ko yan dati. Meron siyang kabitan ng carrier dito. Ayun kasi siyempre yung frame natin walang kabitan Kaya ayoko nung kinaklamp dito, 'di ba? So hinanap ko yan sa Shopee talaga. Ayos nice yan. Siyempre lalagyan ng tools, water bottle, then ang gamit natin na crank is Pro Wheel 4060 by 3040. So okay na to para sa akin mga master. And then reuse ko yung luma ko na L2 na FD, yan, 2x. So 2x tayo para hindi tayo masyado nabubudol. And then syempre hindi naman ako masyado nagkiklit, so Rock Brothers lang yan. And then ito na yung interesting dyan mga master. Yan, nakikita niyo RD natin, Dior na 12 speed, pero kung naalala nyo, shifter natin is 10 speed lang, 'di ba? So yes mga master, compatible yung SRP na Sensa sa 12 speed na Dior. Tapos naka 11 by 42T tayo. Ngayon, nasubo ko na to sa mga medyo matatarik, sa Timber, sa Tocadon, and then sa Acacia. Hindi naman ako binibigo, so I think solid na to. Maliit na 34, tapos pinakamalaki mo 42. Medyo hindi ka na mabubudol niyan. And then yun nga, sa likod ganun din, naka speed 1 din tayo mga master. So and then yun, kita nyo gano'ng kaluma na to mga master. Hindi ko na to kinabitan ng chain guard dati. Yan na lang tayo. So anyway, yun nga mga master, tumaas na yung araw. So magano na gastos ko dito. Yung frame, ayoko, wala na yan, halos gastos, luma na yan Etong drop bar, pa-arbor lang sa akin to. Etong STI, nabili ko to 1.2 yata mga master, kasama na yung preno. And then etong crankset, nabili ko to yata ng around 1.8. Yan, kasama ni RD, tsaka yung cogs. And then yung wheel set, nabili ko ng 1.8 yata master. So around, kumastos din ako ng around kulang-kulang 5,000 para ma-convert yung luma kong frame into a gravel bike mga master. So yun nga, isang mabilis na ating bike check lang mga master, pero I think ito na magiging final na itsura ng ating classic na bike na to mga master. So yun lang, pwede nyo subukan yan mga master. Alagaan nyo lang yung clearance sa likod, so hanapin nyo yung tamang sukat. Para sa 700, pinakamalaki 32C. Sa 27.5, I think pinakamalaki na yung 2.0 para sa 26R na frame. So yun nga mga master, isang mabilis na bike check lang, and thank you for watching. Salamat.